Sumigaw siya ng napakalakas. Bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia. Ngayon ay kulungan na lamang siya ng mga demonyo, ng masasamang espiritu, ng maruruming ibon at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. Mula sa Biblia, ang Pahayag Kapitulo 18, talatang 2 ay nagsisilbing babala upang hindi matulad ang ating bansa sa Babylonia. Ang Babylonia ay sumasalamin sa isang masama, tiwali at makasalanang bansa na lumalabag sa kabanalan ng Diyos. Ito ay nangangahulugan ng buhay na puno ng paghihirap na may epekto sa bawat bahagi ng lipunan. Tayo, bilang bayan, ay namumuhay na katulad ng isang makabagong Babylonia. Maaari tayong makiayon o umiwas at manindigan kung kanino tayo magiging tapat sa ating bansa at sa ating Diyos. Ang ating mga boto sa darating na eleksyon ay may malaking epekto sa mga patakaran ng pamahalaan, mga prioridad sa pondo at sa kinabukasan ng ating mga komunidad at ng buong bayan. Kung ikukumpara ang mga karatig bansa tulad ng Japan, Singapore, South Korea at Taiwan na may mauunlad na ekonomiya dahil sa kanilang mahusay na mga manggagawa, matibay na infrastruktura at maayos na planong panggobyerno, ang Pilipinas ay nahuhuli na pagdating sa pag-unlad ng ekonomiya, infrastruktura at ilang aspeto ng lipunan. Ang susunod na eleksyon ay inaasahang magbubunga ng pagbabago. Ngunit ang pagbabago bang ito ay makakabuti o makakasama sa bayan? Tingnan natin ang Taitung, Taiwan. Noon, ang Taitung ay lubhang mahirap. Hindi sapat ang tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa kanila. Mahirap para sa mga tao ang makahanap ng pangmatagalang trabaho, kaya't nagdulot ito ng matinding pag-aalala at depresyon. Pinakamataas ang bilang ng mahihirap, may kapansanan, mga estudyanteng lumaki sa pangangalaga ng kanilang lolo't lola. Pinakamababa naman ang kabuoang kita ng bawat pamilya, karaniwang haba ng buhay. Pinakamaliit din ang bilang ng mga nagtapos sa kolehiyo, kita mula sa sariling negosyo o pinagkukunan, walang sinihan, pampublikong pamilihan o dekuryenteng riles ng tren. Samantala, sa Pilipinas, hinaharap natin ang isang malaking suliranin tulad ng mataas na presyo ng bilihin, mabagal na paglago ng ekonomiya, pagkawala ng maraming trabaho at hindi pantay na oportunidad sa kalusugan at edukasyon. Dagdag pa rito, patuloy na problema ang korupsyon at mga dinastiyang pampulitika na nakakaapekto sa maayos na pamamahala ng bansa. Balikan natin ang Taitung. Mula sa pagiging isa sa pinakamahirap at pinakamalungkot na lungsod mula noong 2005, naging pangalawa ito sa pinakamataas na ranggo bilang Blessed Happy City noong 2018. Paano ito nangyari? Unti-unting nagbago ang Taitung nang mahalal si Justin Huang bilang gobernador ng Taitung County mula taong 2009 hanggang 2018. Isang Buddhist na naging Kristiyano dahil sa impluwensya ng kanyang asawa na nag-organisa ng isang oras na pag-aaral ng Biblia bawat linggo sa opisina ng pamahalaan. Sa kanyang bagong pananampalataya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na baguhin ang mga matagal ng suliranin na hindi kayang harapin ng ibang namumuno. Si Justin Huang ay hindi nagdalawang isip na gawin ang tama ng may katatagan. Nais niyang gawin ang tama sa mata ng Panginoon dahil naniniwala siya na para sa mga Kristiyano, ang tunay na gantimpala ay hindi mula sa mundong ito, kundi mula sa langit. Isa sa mga pangunahing reforma sa kanyang termino ay ang pagbabago sa pondo para sa edukasyon. Inalis niya ang libreng pagkain sa paaralan at nilimitahan niya ang pribilehiyo sa mga mahihirap na mag-aaral. Bago ang kanyang administrasyon, lahat ng mag-aaral sa elementarya at sekundarya ay nakatatanggap ng libreng pagkain. Ngunit upang tugunan ang iba pang suliranin sa edukasyon, tulad ng maruruming palaruan, mga sirang pinto ng banyo at mga hindi gumaganang fountain, dalawang opsyon ang isinaalang-alang: mangutang sa bangko na may interes o magpatupad ng mas mahigpit na budget. Ang reforma ay nagdulot ng matinding pagtutol.
Nagkaroon ng pagtutol ang mga miyembro ng parlamento laban sa kanya. Nagalit ang mga tao at hinamon siyang iboto palabas ng posisyon. Kahit patuloy na sinusuportahan ng gobyerno ang 40% ng gasto sa tanghalian, nakabawas ang reforma sa 60% sa kabuuang gastusin. Kaya nakatipid ng 100 million new Taiwan dollar bawat taon. Sa kabila ng mga pag-uusig at pagtutol, siya ay muling nahalal at naging kauna-unahang opisyal na nanumpag gamit ang Biblia at panalangin sa kanyang inaugurasyon sa Taiwan. Nagpatupad rin siya ng mga sistematikong paraan ng pagbabayad para sa maayos na paradahan, giniba ang mga iligal na gusali at inalis ang hindi makatarungang mga subsidiya. Pinahigpit niya ang gastusin ng pamahalaan na nagresulta sa balanse ng kita, isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Dati nangungutang sila sa bangko para punan ang kakulangan, ngunit nagsimula na silang magbayad ng utang. Bukod dito, marami siyang natatanging inobasyon. Gumamit ng malikhaing paraan para makaakit ng turista tulad ng Hot Air Balloon Festival na kabilang sa 12 pinakamahusay sa mundo noong 2018. Itinatag ang pinakamalalim na undersea postbox sa Green Island. Nagpakilala ng digital technology sa pamamagitan ng e-commerce platform. Binago ang abandonadong Guogang Passenger Terminal at ginawang cinema mall. Binuksan ang Taitung Sheraton International Brand Hotel. Nagbigay ng pabahay para sa mamamayan sa pamamagitan ng programang Happy House. Ipinanumbalik ang Bakshan Cave. Dahil sa mga banta sa lugar, umabot ng 6 na taon ang paglilinis at pagpapanumbalik nito at isa-isang tinanggal ang mga hadlang sa bawat butas ng yungib. Pinamunuan at ginabayan ng Diyos si Justin Huang upang unti-unting baguhin ang Taitung sa pamamagitan ng mga reforma at inobasyon na nagdulot ng makadiyos na pamamahala. Noong 2018, nanguna ang Taitung sa ranggo ng pamamahala sa mga lalawigan at lungsod ng Taiwan. Pinarangalan siya ng 5-star County Magistrate ng Vision Magazine sa loob ng 5 sunod-sunod na taon mula 2014 dahil sa mataas na antas ng maayos niyang pamumuno ayon sa survey na naganap sa bansa. Sa pagtatapos ng kanyang termino, nakatanggap siya ng liham ng pasasalamat mula sa isang mamamayan dahil sa kanyang mahusay na pamumuno. Ang pagkilala ng isang Buddhist sa kanyang pamamahala na nagbigay ng mataas na papuri sa Diyos. Bagamat tila imposible ang mabuti at makadiyos na politika, sa tulong ng Diyos, ang pagbabago ay posible. Kung nagawa ng Taitung na magbago, magagawa rin ito ng Pilipinas. Ang susi ay ang pagboto ng mga lider na may sapat na kakayahan, mapagkakatiwalaan at may mabuting pagkatao. Ang mga epektibong lider tulad ni Justin Huang na kayang paunlarin ang ekonomiya at ang kabuuang kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Bilang mga Pilipino, nais ba nating maging tulad ng mahirap na Taitung noon o ang nagbagong Taitung na hinubog ng mabuti at makadiyos na pamamahala? Tayo bilang mga Pilipino ay may kakayahang baguhin ang kinabukasan ng ating bansa. Huwag nating sundan ang yapak ng Babylonia, isang sistema ng politika at ekonomiya na sumusuway sa Diyos. Huwag nawa nating suportahan ang pamahalaan at mga lider na ipinagdiriwang ang kasalanan. Sa halip, manalangin tayo at bumoto ng may karunungan upang magkaroon ng mga matuwid na lider at kumilos ayon sa paggabay ng Panginoon. Sapagkat abot na hanggang langit ang mga kasalanan niya, at hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa iba. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang kopa ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa iba. Pahayag 18:5-6. Ito ang pangwakas na hatol laban sa Babylonia. Nais ba nating maging tulad ng bumagsak na Babylonia? Isang lugar kung saan nagpatong-patong ang kasalanan at hindi nalilimutan ng Diyos ang lahat ng kasamaan? Sa paghuhukom, mararanasan natin ang dobling sakit at paghihirap. Ito ay isang babala. Huwag natin itong hayaang mangyari.
Gamitin natin ang ating karunungan sa pagpili ng mga susunod na lider ng bansa upang maiwasan natin ang kapalaran ng bumagsak na Babilonya. Manalangin at bumoto ng may katalinuhan.